Siya, siya ang matandang babae sa loob ng sabungan na nakita ko bago ako unang sinakita ng tiyan at nawala ng malay. Sigaw ni Ason nang makita niyang matandang babae na nanilisik ang mga mata na nakatingin sa kanya. Habulin mo siya! Wala pa silang lakas at kapangyarihan kapag maliwanag pa ang sikat ng araw. Magmadali ka bago pa siya makatakas! Sigaw din ni Aragon kay Mang Tanying dahil hindi siya pwedeng humabol rito sa ganoong anyo. Baka makita din siya ng mga tao at dumugin pa sila ng walang dahilan. Kaya agad namang sinunod ni Mang Tanying ang inutos nito sa kanya at hinabol niya ang matandang babae sa likod bahay nila. Dala-dala ang kanyang matalim na tabak. Subalit nang malapit na niya itong mahuli, ay bigla itong nagpalit ng anyo bilang isang malaking aso na kinagulat ni Mang Tanying. Putik! Nag-anyong aso ka pa ha? Akala mo natatakot ako sa iyo? Dahil sa ginawa mo sa pinakamamahal kong anak, ay sisibakin ko yung ulo mo hanggang sa madurog. Pagkatapos ay gagawin kitang asusena para gawing pulutan. Pagmamatapang ni Mang Tanying, kahit ang totoo, ay nanginginig na ang kanyang dalawang tuhod sa sobrang takot nang bigla itong nagpalit ng anyo sa kanyang harapan. Pagkasambit din ni Mang Tanying ng katagang yun, ay biglang tumalon sa kanyang harapan ang malaking aso para atakihin siya na ikinagulat naman ito. Hindi niya inaasahan na gagawin iyon ng malaking aso. Kaya bigla siyang napapikit ng kanyang mga mata dahil hindi niya maigalaw ang kanyang buong katawan sa sobrang takot. Subalit nagulat at nagtataka naman siya dahil wala pa rin nangyari sa kanya kahit nakalipas na ang ilang segundo. Kaya minulat niya ng dahan-dahan ang kanyang mata at tumambad sa kanyang harapan nang wala ng malay na matanda habang duguan na ang ulo nito. Ano bang pinaggagawa mo, Itay? Ang lapit mo na talaga mapahamak ka. Makikipagbuno ka na nga lang sa aswang, nakapikit ka pa. Biglang sigaw ni Ason sa kanyang ama habang hawak nito ang isang kawali na ginagamit nila sa kusina. Napuwing lang ako, anak. Tama, napuwing lang ako. Kaya ako nakapikit. Palusot ni Mang Tanying dahil nahihiya siya sa kanyang sarili dahil ang nakakatakot na nilalang na yon ay pinabagsak lang ng kanyang anak gamit ang isang kawali. Magmadali na kayo at ipasok niyo na siya dito sa loob ng bahay. Baka may makakita pa sa inyong dalawa dyan at tumawag pa ito ng pulis. Sambit naman ni Aragon sa kanila dahil nag-uusap pa ang mga ito habang nakahandusay ang katawan ng babaeng matanda sa lupa. Kaya agad namang pinagtulungan ng dalawa ang matandang babae na wala pa ring malay papasok sa kanilang bahay. Agad din nila itong itinali sa isang upuan na gawa sa bakal upang hindi ito masira kung sakaling magwala man ito. Grabe, sa buong buhay ko ay ngayon lang ako nakakakita ng taong bigla na lang naging aso. Grabe talagang takot ko kanina. Parang hihimatayin na ako. Biglang sambit ni Mang Tanying habang nanginginig pa rin ang kanyang buong katawan sa sobrang takot. Kaya pala nakapikit ka kanina, Itay. Buti na lang at naisipan kong sundan ka. Kung hindi, ikaw ang nilalamayan namin ngayon. Sabat naman ni Ason na tila wala lang nangyari dahil hindi man lang ito nakaramdam ng takot o di naman kaya konsensya sa ginawa nito sa matandang babae. Hindi ka ba natatakot sa ganyang nilalang? Sus Mariosip na lang, anak. Parang aatakihin na ako kanina sa sobrang takot ko sa kanya. Sambit itong muli habang humihinga na siya ng malalim. Itay, kailangan ko nang sanayin ang sarili ko na hindi na makakaramdam ng takot dahil ang asawa ko at ang magiging anak ko ay hindi pala pangkaraniwang mga tao. Kaya kailangan kong maging katulad nila para makasama ko sila habang buhay. Sagot naman ni Ason na tila naging matatag na ang pagkatao nito dahil sa mga pagsubok na nangyari sa kanyang buhay. Ang manananggal na ito ay hindi lang pangkaraniwang manananggal dahil isa ito sa tinatawag na Old One, ang pinakamatandang manananggal na nabubuhay sa mundong ito. Kaya kaya nitong magpalit ng anyo bilang isang hayop kahit maliwanag pa ang araw. Ito rin ang manananggal na hindi nahahati sa dalawa
dahil kaya nitong kontrolin ang demonyong nananahan sa kanyang katawan. Biglang sambit naman ni Aragon sa dalawa. Ngunit hindi niya sinabi na mas malakas pa ito kapag sumapit na ang gabi para hindi matakot ang mag-ama. Wala na akong pakialam kung anong uri pa siyang manananggal. Ang nais ko lang ngayon ay malaman kung nasaan na ang asawa ko. Seryosong sambit ni Ason habang nakatingin siya sa matandang babae na wala pa ring malay. Huwag kang mag-alala, Ason, kasi siya ang susi natin para matagpuan natin si Lando. Kaya hintayin na lang natin ang pagbalik ng kanyang ulirat. Sagot naman sa kanya ni Aragon. Pagkatapos sabihin ni Aragon ang katagang yon, ay biglang umalis si Ason sa kanilang harapan at kumuha ng isang balding tubig sa kusina. Binuhos niya rin dito ang 2 kilong asin at hinalo niya ng maigi hanggang sa matunaw ito. Pagkatapos nito ay nagpakulo siya ng tubig sa 2 malalaking kaldero na pinagtataka naman ni Mang Tanying at ni Aragon kung anong pinaggagawa nito. Ngunit hindi na lang nila ito pinansin, bagkus ay pinagmasdan na lang nila ito kung ano ang gagawin nito. Nang makita nila na kumukulo na ang tubig sa malalaking kaldero, ay agad namang pumunta si Ason sa matandang babae na wala pa ring malay. Doon ay bigla niyang binuhusan ang bunganga ng matanda na muling ipinagtataka ng 2 lalaking naroroon. Ano bang pinaggagawa mo, anak? Biglang sambit ni Mang Tanying nang makita niya si Ason na tila may binabalak itong gagawin na hindi maganda. Kung hihintayin lang natin kung anong oras babalik ang kanyang ulirat, ay abutin tayo dito ng siyam-siyam. Gusto ko nang malaman kung saan natin matatagpuan ang aking asawa dahil nararamdaman kong nahihirapan na ito kung saan man ito naroroon ngayon. Sambit naman ni Ason, sabay buhos nito ng isang balding tubig na mayroong asin sa ulo ng matandang babae. Doon ay bigla na lang nagpupumiglas ang matandang babae na animoy kinakatay na manok. Halos hindi na rin niya alam ang kanyang gagawin dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Nais man niyang sumigaw at humingi ng tulong ay hindi niya magawa dahil may nakabusal sa kanyang bunganga. Isang tanong, isang sagot lang ang gusto kong malaman mo sa'yo, tanda. Kapag nagkamali ka ng sagot, ay mas pahihirapan pa kita ng husto. Wika naman ni Ason at kinuha na niya ang isang kaldero na may laman na kumukulong tubig. Dahil sa sinabi ni Ason, ay nanilisik na naman ang mga mata ng matandang babae nang bumalik na ang ulirat nito sa kanyang sarili. Tila ba gustong gusto na nitong patayin at kainin ng buhay si Ason dahil bigla siya nitong binuhusan ng tubig na mayroong asin na isa sa kanilang kahinaan. May sasabihin ka ba? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Sambit ni Ason sabay taas nito ng busal sa bunganga ng matanda. Putik ka! Kapag nakawala ako dito, ay papatayin kita ng walang awa. Sigaw ng matandang babae nang makapagsalita na ito. Mali ang sagot mo. Huwag mo rin akong takutin dahil matagal na akong takot. Sambit naman ni Ason sabay buhos ng isang tabong kumukulong tubig sa isang paa nito. Kaya pumipiglas na naman sa sobrang sakit ang matandang babae habang dumadaloy sa kanyang isang paa ang umuusok na tubig na binuhos sa kanya ni Ason. Pagkatapos noon ay tinaas na naman ni Ason ang busal nito kasi tila may sasabihin ito sa kanya. Putik ka! Bakit mo ako pinuhusan ng mainit na tubig? Wala ka pang tanong. Mangiyak-ngiyak naman na sambit ng matandang babae habang nakatingin sa kanyang paa na tila isang plastik na natutunaw sa sobrang init ng tubig na binuhos sa kanya ni Ason. Tinakot mo ako eh. Kaya nagulat ako, kaya nabuhos ko sa yung isang tabo. Nakangiting sagot naman ni Ason. Paano ako makakasiguro na bubuhayin ninyo ako kapag sinagot ko ang mga katanungan ninyo sa akin? Bigyan niyo ako ng isang dahilan para malaman ko ang kaligtasan ko sa mga kamay ninyo. Sambit naman ng matanda habang iniinda pa rin niya ang sobrang hapdi ng isa niyang paa. Iyon lang ba ang gusto mong malaman? Ang sagot ko dyan ay hindi kami katulad ninyo na walang awa kung pumapatay. Hindi kami katulad ninyo na kumakain ng tao. Kaya kung sasabihin mo lang kung saan namin matatagpuan ang iyong pugat,
ay palalayain na kita agad. Sagot naman ni Asun na nakangiti. Sana mayroon kang isang salita na palalayain mo talaga ako. Kasi kung hindi, ay isusumpa talaga kita hanggang sa huli mong hininga. Sagot naman ng matandang babae na nalilisik na naman ang mga mata nito na nakatingin kay Asun. Ay tanda, mali na naman ang sagot mo. Sabi ko na sa'yo, huwag mo akong takutin, di ba? Sambit ni Asun at muli niyang binuhusan ng mainit na tubig ang kabilang paa nito para magtanda na talaga ito na huwag siya nitong tatakutin. Dahil doon ay nanginginig na ang dalawang paa ng matanda sa sobrang hapdi ng kanyang nararamdaman. Subalit hindi na siya sumisigaw sa sobrang sakit. Bagkus ay tiniis na lamang niya ito dahil kapag nakakuha siya ng pagkakataon ay ipaparanas niya rin dito ang pinagagawa nito sa kanya. Kaya inisip na lang niyang sasagutin na lang niya ang mga tanong nito para mailigtas niya ang kanyang buhay. Matatagpuan niyo ang aming pugad hindi kalayuan dito sa lugar ninyo. Sitio Alegria ang tawag sa aming lugar. Kailangan ninyong dumaan sa masukal na kagubatan na may maraming mapapangis na hayop ang nakatira. Subalit, may sikretong daanan patungo roon kapag sinama ninyo ako sa inyong paglalakbay. Dahil kaming mga old one lang ang nakakaalam ng daang iyon. Sambit naman ng matandang babae para linlangin niya ang mga ito. Dahil ihahatid niya ang mga ito sa kanilang kamatayan. Totoo ba ang sinabi mo? Kasi kapag nagsinungaling ka sa amin, ay ako na mismo ang pupugot sa iyong ulo. Tandaan mo yan. Biglang sabat naman ni Aragon dahil wala siyang tiwala sa matandang manananggal na ito. Aragon, ang engkantong tinalikuran ang pagiging hari upang samahan lang ang babaeng mortal na kanyang iniibig. Subalit hindi rin nagtagal ang pagsasama dahil kinalaban nito ang aming Suprema. Kaya namatay ito ng walang kalaban-laban na hindi man lang natulungan ng engkantong kanyang iniibig. Pang-iinsulto ng matandang babae kay Aragon dahil pinatay nila ang asawa nito na wala siya sa tabi nito. Tampalasan ka dahil patraidor kayong umatake sa nayon ng mga antingero. At habang nakikipaglaban kami sa mga abwak at bangkila ng mga aswang, ay sinalakay ninyo ng patalikod ang nayon namin na ang mga babae, matatanda at bata lang ang naiwan na walang kakayahan na lumaban sa inyo. Sambit ni Aragon habang nakatikom ang kanyang dalawang kamao dahil nais na niya itong tapusin. Subalit hindi niya ito magagawa dahil may kailangan pa sila rito. Dahil kailangan pa nilang mahanap ang pugad ng mga manananggal na ito lang ang nakakaalam kung saan ito matatagpuan. Tama na yan. Kailangan pa natin siya ng buhay, Ama, para makita natin kung saan naroroon si Lando. Biglang sabat naman ni Asun sa kanyang binana dahil sa nararamdaman na nito na nais na nitong tapusin ang buhay ng matanda. Maganda kayo ng bawang at asin, pati na rin ng bagakay, dahil iyon ang magagamit natin na pampatay sa mga manananggal. Ibabad natin ang mga bawang at bagakay na pinatulis sa sagradong tubig ng simbahan para mabigyan ito ng kapangyarihan na hindi na muling gagaling pa ang matamaan ng mga ito, dahil hindi basta-basta ang mga manananggal na makakalaban natin. Dahil sa sinabi ni Aragon ay agad namang kumuha ng maraming bagakay si Mang Tanying sa tabing ilog at pinatulis niya ang dulo nito. Bumili na rin ng napakaraming bawang at asin si Asun sa palengke. Dumaan na rin siya sa simbahan upang humingi ng holy water sa pari upang maging kumpleto ng kanilang gagamiting sandata. Pinatawag na rin ni Aragon ang mga antingerong naghihintay lang sa kanyang utos, dahil nais din ng mga ito na gumanti sa mga manananggal na pumatay sa kanilang mga pamilya. Doon ay nagtataka na ang mga kapitbahay ni Asun dahil parang pupunta na ang mga ito sa giyera dahil sa mga sandata ng mga itong nakasukbit sa kanilang tagiliran at likuran. Hangang-hanga naman at hindi makapaniwala si Mang Tanying sa kanyang nasasaksihan, dahil ang mga taong dumating sa kanilang pamamahay ay puno ng mga anting-anting
at bertud sa katawan. Pati ang mga balat ng mga ito ay napupuno na rin ng mga tato ng mga sagradong salita na hindi niya maintindihan. At habang nakatingin siya sa mga ito, ay bigla niyang napansin ang pinakamagaling na manggagamot sa kanilang lugar na si Inay Maribe. Kaya pati ang mga kapitbahay nila ay nagtumpukan sa harapan nito upang magpagamot. Subalit hindi sila pinapansin ng manggagamot, bagkus ay tumungo ito sa harapan ni Ason at hinihimas nito ang tiyan ni Ason dahil medyo lumalaki na. Doon ay biglang nagsiluhuran ang lahat ng mga antingero kasama na ang pinakamagaling na manggagamot sa kanilang lugar na si Inay Maribe. Kaya nabigla ang mga taong nakikiusyoso sa lugar na yon, kasi ngayon lang nila nakita na tila ba sinasamba ng mga ito si Ason na warprek naman sa kanilang lugar. Hindi rin nila maintindihan kung bakit ginagawa ng mga ito na lumuhod talaga sa harapan ni Ason. Subalit hindi nila alam na hindi naman talaga si Ason ang sinasamba ng mga ito, dahil ang sanggol na nasa sinapupunan ni Ason ang kanila talagang sinasamba, dahil may bagong hybrid na naman ang nabuo sa kanilang angkan na katulad ni Lando. Tama na yung ginagawa ninyo at pumasok na kayo sa loob. Naiilang na ang asawa ni Lando sa inyong mga pinaggagawa. Biglang sambit ni Aragon sa kanilang lahat. Patawarin po ninyo kami, mahal na Supremo. Nagalak lang po kami kasi may bagong hybrid na naman ang ating angkan na kayang makipagsabayan sa lakas ng mga halimaw. Sana mapatawad po ninyo ang aming pinaggagawa. Sagot naman ng manggagamot na si Maribe. Huwag na muna kayong magalak, dahil ang asawa pa rin ni Lando ang masusunod kung nais niyang maging mandirigma ang kanilang anak ni Lando. Kaya tumigil na kayo riyan at pumasok na kayo sa loob, dahil dumadami na ang mga taong nakikiusyoso. Muling sambit ni Aragon sa kanilang lahat, habang nakabalot na naman ang buong katawan nito ng makapal na kumot upang itago ang kanyang buong pagkatao. Masusunod mahal na Pinono. Masusunod mahal na Pinono. Sabay sagot ng lahat ng mga antingero sa kanilang pinuno. Kaya sabay-sabay na silang pumasok sa loob ng bahay, at doon ay nagulat ang lahat dahil nakita nila ang kanang kamay ng Reyna ng mga manananggal na nakatali sa isang bangko na gawa sa bakal. Halatang pinarusahan ito ng sobra dahil halos balatan na ang dalawang paa nito. Paano ninyo nahuli ang isa sa Old One na manananggal, Pinuno? Dahil tila palos ito kung gumalaw. Biglang sambit ni Inay Maribe nang makita nito ang isa sa pinakamatandang manananggal na mahirap hulihin. Si Ason ang nakahuli sa kanya, at isa pa, kawali lang palang katapat ng manananggal na yan. Nakangiting sagot ni Aragon dahil naalala niya kung paano ito pinatulog ni Ason gamit lang ang kawali sa kusina. Halos hindi naman makapaniwala ang lahat ng naroroon sa mga sinasabi sa kanila ng kanilang pinuno, dahil ang kaharap nila ay ang isa sa pinakamalakas na manananggal, at marami na rin itong napatay ng mga antingero na mas higit na malakas sa kanila. Aksidente lang iyon, kaya naputumba ko siya sa isang hampas lang. Sabat naman ni Ason dahil pati siya ay hindi rin makapaniwala sa kanyang ginawa. Hindi yun aksidente, dahil ang lakas at kapangyarihan ng bagong itinakda ay nasa iyong katawan, kaya nagagamit mo ito ng walang kahirap-hirap. Kaya dapat mo siyang ingatan habang nasa iyo pa itong sinapupunan. Sambit naman ni Inay Maribe habang hangang-hanga ito kay Ason dahil wala itong takot na harapin ang mga ganitong nilalang. Putik! Bakit nandito ang lahat ng antingero? Masisira ang plano ko kapag sumama sila sa paglalakbay patungo sa pugad namin. Kailangan kong makaisip ng paraan para makatakas ako rito. Wika ng matandang babae sa kanyang isipan. Huwag ka nang mag-isip kung paano ka tatakas. Dahil sa sitwasyon mo ngayon, ay tiyak na hindi ka rin makakalayo sa amin. Biglang sambit ng isang antingerong may kakayahan na makabasa ng iniisip ng mga aswang. Ikaw ang kilalang antingero na kayang makabasa ng iniisip ng mga aswang.
Ikaw ba si Tornado, ang apo ng makapangyarihang babaylan? Sambit naman ng matandang babae nang maalala niya ang lolo nito dahil panay-iwas nila sa taong yon dahil wala sila ditong matatagong sikreto. Ako nga po, kinagagala kitang makilala, Madam Los Biminda. Sagot naman ni Tornado na kinagulat ng matanda dahil nakilala siya nito na kahit na siya ay nakalimutan na niya ang kanyang totoong pangalan. Kahit anong gawin ko ngayon na pagsisinungaling ay malalaman mo pa rin. Kaya sasabihin ko na ang totoo sa inyong lahat kung saan matatagpuan ang pugad namin. Ang Sitio Alegria ay matatagpuan sa... Biglang naputol ang pagsasalita ng matandang babae nang biglang humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Dahil sa inatake siya ng kapwa niya manananggal na nagbalat kayo bilang isa ring antingero. Pagkatapos nitong paslangin ng matanda, ay akma na sana itong tatakas. Subalit ang hindi nito alam ay nandoon din si Aragon sa kanyang harapan na hawak-hawak ang isang pinatulis na bagakay na kaagad namang tinusok sa kanyang dibdib na kinamatay nito kaagad. Nakuha mo ba ang impormasyon na gusto nating malaman sa matandang manananggal na yan, Tornado? Biglang sambit ni Aragon kay Tornado. Opo, mahal na Supremo. Ang una niyang sinabi sa inyo na may alam siyang madaling daan papunta sa kanilang pugad ay isa lamang bitag. Subalit nabasa ko sa kanyang isipan na ang tamang daan ay yung una niyang sinabi na mayroong mga nakatirang mababangis na hayop. Subalit mas ligtas iyon na daanan kaysa doon sa maraming bitag. Dahil maraming bumbaroon na naiwan ng mga Hapon noong pangalawang digmaan na kahit isa lang doon ang sumabog ay kaya na tayong lahat na tunawin nang walang kalaban-laban. Salaysay ni Tornado sa kanyang pinuno. Sige na, magpahinga na kayong lahat. Dahil bukas ng umaga ay tutungo na tayo sa lugar na yon para pabagsakin ang lahat ng mga manananggal. At isa pa pala, ang dalawang bangkay na yon ay ilagay ninyo sa sako at sunugin ito para walang ebidensya. Sambit naman ni Aragon at umalis na ito sa kanilang harapan. Kinabukasan ay maagang umalis ang pangkat ni Aragon at ng mga antingero upang harapin ang mga manananggal sa kanilang pugad. Iniwanan nila si Inay Maribe upang protektahan si Ason na masarap pang natutulog. Kaya pagmulat ng mata ni Ason ay si Inay Maribe na lang at ang kanyang ama ang naroroon. Nasaan na sila, Itay? Bakit kayo na lang ang naririto? Pagtatakang tanong ni Ason sa kanyang ama. Madaling araw pa sila umalis, anak. Sabi nila na wag na lang daw tayong sumama at baka mapahamak lang tayo. Isa pa, pinangako na iyong biyenan na iuuwi nila ang iyong asawa, maging buhay man ito o patay. Sagot ni Mang Tanying sa kanyang anak upang hindi na ito mag-alala pa. Bakit nila ako iniwan? Gusto ko makita ang aking asawa kung ano ng kalagayan nito ngayon. Bakit nila ako iniwan dito? Mangiyak-ngiyak na sambit ni Ason dahil nais niya na siya mismo ang tutulong sa kanyang asawa. Huwag mo nang ipilit na sumama, Asun, dahil hindi ka rin papayagan ni Supremo. Pati na nga si Prinsipe Lando ay hindi rin makakapayag na makipagsapalaran ka sa lugar na iyon dahil hindi basta-basta ang haharapin nila doon, lalo na't alam namin na muli na namang nabuhay ang reyna ng mga manananggal. Sambit naman ni Inay Maribe para mahimasmasan ito sa kanyang pag-iyak dahil hindi siya sinama ng mga antingero na mandirigma sa kanilang paglalakbay. Dahil sa mga sinasabi ni Inay Maribe ay napaupo na lamang sa isang sulok si Ason habang taimtim na nagdarasal sa tagapaglikha ng lahat na sana makauwi ng ligtas ang kanyang asawa, sapagkat nais nitong makasama ang kanyang asawa habang buhay kasama ang kanilang magiging anak. Samantala, napasok na nila Aragon ang pugad ng mga manananggal sa tulong ni Tornado. Kahit mailang namatay ng mga antingero sa pakikipaglaban nila sa mga mababangis na hayop, ay tagumpay pa rin nilang natagpuan ang pugad ng mga manananggal. Subalit pagpasok pa lang nila roon ay tumambad sa kanilang harapan ang hindi mabilang na mga bangkay ng mga manananggal.
Alam nilang si Lando ang may gawa ng mga ito dahil sa mga bagakay na nakatarak sa mga dibdib ng mga ito. Doon din nila napagtanto na ilang araw pa lang siguro ang nakalipas nang matunto ni Lando ang lugar na yon. Dahil bakas pa sa mga bangkay na sariwa pa ang mga katawan ng mga ito at may mga sariwang dugo din silang nakita na nagpapatunay na bago pa lang namatay ang mga ito. Magsikalat kayo. Hanapin ninyo si Lando. Kapag may nakita rin kayong buhay na manananggal, ay tapusin na kaagad ninyo upang hindi na dumami pa ang kanilang mga lahi. Sigaw ni Aragon sa kanyang mga kasama. Kaya agad namang sinunod ng mga ito ang kanilang pinuno. Nagpaikot-ikot sila sa lugar na yon para hanapin si Lando dahil alam nila na may natamo rin itong pinsala dahil sa dami ng mga pinatay nitong manananggal na nakahandusay sa lupa. Mahal na Supremo, natagpuan na po namin si Prinsipe Lando. Biglang sigaw ni Tornado sa kanilang pinuno. Kaya hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Aragon ay kaagad na niyang tinungo kung saan banda natagpuan ng kanyang anak upang alamin nito kung buhay pa ba ito o patay na. Anak, ayos ka lang ba? Bungad na tanong nito kay Lando nang makita nito na halos hindi na ito huminga. Buhay pa ang mga reyna ng mga manananggal, ama. Hindi ko siya napuruan. Pupuntahan niya si Ason at ang magiging anak namin dahil gagantihan niya ito dahil sa ginawa ko sa kanila. Ama, magmadali na tayong bumalik sa bahay dahil tutungo siya roon. Mahinang sagot ni Lando dahil marami na ring dugo ang nawala sa kanya. Tiyak na gabi na tayo makakarating doon, anak. Pero sigurado akong magiging ayos lang ang lahat dahil nandoon naman ang magaling na manggagamot na si Inay Maribe. Kaya mahihirapan pa rin ang reyna na patayin agad si Ason. Subalit kailangan lang nila na mapanatili ang kanilang mga buhay hanggang sa makarating tayo doon sa takdang oras. Sagot naman ni Aragon sa kanyang anak habang inaalalayan niya itong makatayo. Ama, mauna ka na roon para matulungan mo ang aking asawa. Pakiusap, ama, magmadali ka na. Huwag ka nang mag-alala sa akin dito. Ayos lang po ako. Kasama ko naman ang mga antingirong mandirigma. Pakiusap naman ni Lando sa kanyang ama dahil ito lang ang may kakayahang maabutan ng buhay pa ang kanyang asawa dahil sa mayroon itong bilis na taglay. Sa kinaroroonan naman ni Ason ay masarap itong natutulog dahil sa buong maghapon na pag-aalala sa kanyang asawa kung makakauwi pa ba ito sa kanya ng buhay. Dahil din sa sobrang pag-iisip ay nakatulog ito nang hindi niya namamalayan. Hanggang sa bigla na lang siyang may nararamdaman na tila ba may dumidila sa kanyang namimilog na tiyan. Kaya patuloy niya itong winawak si Papa Leo dahil nakakaramdam siya ng sakit na tila ba tinutusok ito ng karayom. Ason, bumangon ka! Ang reyna ng mga manananggal nakapasok na sa loob ng bahay. Biglang sigaw ni Inay Maribe nang maramdaman nitong nakapasok na sa loob ng bahay ang makapangyarihang manananggal. At dahil sa lakas ng sigaw ni Inay Maribe ay agad namang bumangon si Ason sa kanyang pagkakahiga. Doon ay nasaksihan niya ang nakakapangilabot na anyo ng isang manananggal na animoy isang demonyo ang pagmumukha. Habang naglalaway ito ng malagkit. Papatayin ko kayong lahat! Kayo ang magiging kapalit sa ginawang pag-atake sa amin ni Lando. Nang dahil sa kanya ay naubos ang aking angkan! Nakakapangilabot na sampit ng reyna ng mga manananggal habang nagbabaga ang mga mata nito sa sobrang galit. Nasaan ang asawa ko? Anong ginawa niyo sa kanya? Sigaw rin naman ni Ason dahil nais siyang malaman kung buhay pa ba ang kanyang asawa. Huwag mo nang hanapin ang iyong asawa dahil malamig na siyang bangkay. Pero huwag kang mag-alala dahil magsasama din kayo sa kabilang buhay! Sigaw muli ng reyna ng mga manananggal kasabay ng kanyang pag-atake gamit ang kanyang matutulis na kuko upang dukutin sa sinapupunan nito ang sanggol na anak ni Lando.
Dahil sa sinabi ng reyna ng mga manananggal, ay biglang natulala si Ason at nanigas na lang sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala na wala na ang kanyang asawa. Kaya ipinikit na lang niya ang kanyang dalawang mata upang tanggapin ang kanyang kamatayan para makita na niya muli ang kanyang pinakamamahal na asawa sa kabilang buhay. Ason, lumaban ka. Kahit wala na si Prinsipe Lando, ay kailangan mo mabuhay dahil sa magiging anak ninyong dalawa. Huwag kang magpapatalo sa hamak na demonyong ito dahil nasa iyo ang kapalaran ng bago naming pinuno. Sambit ni Inay Maribe habang hawak-hawak nito ang kamay ng reyna na tumagos na sa kanyang dibdib. Kasabay noon ay ang pagsuka niya ng sariwang dugo. Inay Maribe, bakit mo yun ginawa? Gusto ko na makasama si Lando sa kabilang buhay. Bakit mo hinarang ang kanyang pag-atake patungo sa akin? Bakit, Inay Maribe? Mangiyak-iyak na sambit ni Ason habang iniaangat ng reyna ang katawan ng matanda upang tuluyan na niya itong patayin. Kulang pa ang buhay ko para mailigtas lang ang sanggol sa iyong sinapupunan, Ason. Kaya dapat kong lumaban para sa inyong anak. Pakiusap, lumaban ka para sa iyong buhay. Mahinang tugon naman ng matandang manggagamot bago siya malagutan ng hininga. Tampalasan ka! Isa kang basura! Bubuhayin pa sana kita, pero ikaw naman mismo ang gusto ng mamatay! Sambit ng reyna at itinapon niya si Inay Maribe sa sulok na tila ba isa lang itong basura. Putik ka! Papatayin kita! Demonyo ka! Sigaw ni Ason nang makita niya na itinapon lang nito si Inay Maribe na parang isang hayop na wala ng buhay. Halika! Subukan mo akong patayin! Sabat naman ng reyna habang hinihintay nito si Ason dahil hindi na siya mahihirapan pang patayin ito kung ito na mismo ang lalapit sa kanya. At habang papalapit naman si Ason sa kinaroroonan ng reyna ay bigla namang nagliwanag ang kanyang tiyan. Kaya bigla na lamang siyang bumilis na animoy isang kidlat na ikinagulat ng reyna. Dahil kahalintulad din ang bilis nito kay Lando, kaya nahirapan silang patayin ito. Ang galaw niya, ang isa sa kapangyarihan ng itinakda. Paano siya nakakagalaw ng ganito kabilis? Isa lang siyang ordinaryong tao. Pati ang kanyang mga suntok ay mabibigat na din na tila isang pakan na ang kanyang mga kamao dahil nasasaktan ako. Ano na ba ang nangyayari? Bakit ganito na ito kalakas ngayon? Sambit ng reyna sa kanyang sarili habang hindi na niya masabayan ang bilis ni Ason habang tinatanggap na lang niya ang malakas na suntok nito na kahit isa ay hindi na niya magawang masanggapa. Ano? Lumaban ka? Akala ko ba gusto mo akong patayin katulad ng ginawa ninyo sa aking asawa? Halika! Lumaban ka at patayin mo na ako! Sigaw muli ni Ason na tila ba nawawala na ito sa kanyang sarili dahil ang nais lang niya ay mapatay nito ang reyna ng mga manananggal upang makaganti siya sa ginawa nito sa kanyang asawa. At habang patuloy sa pag-atake si Ason sa reyna ay bigla naman itong nagpalit ng anyo bilang isang buhaya. Kaya nahirapan na si Ason na bugbugin ito gamit ang kanyang kamao at sipa dahil sa sobrang tibay na ng balat nito. Dahil dito, nakatanggap na rin si Ason ng pinsala sa kanyang katawan dulot ng pangil nito at kuko na umaatake na rin sa kanya. Naaalala ko sa iyo ang ina ni Lando dahil nahirapan din ako sa kanya noong naglaban kami. Ngunit katulad niya ay papatayin din kita at kakainin ko ang lamang loob mo! Sambit ng manananggal sa anyo ng malaking buhaya. Kasabay noon ay winawasiwas nito ang kanyang buntot na direktang tumatama sa dibdib ni Ason. Buti na lang hindi ako tinamaan sa tiyan. Kung nagkataon ay pati ang anak ko ay mapipinsala din.
Sambit naman ni Ason sa kanyang sarili at kasabay noon ay ang pagbulwak ng kanyang dugo sa kanyang bunganga dahil matindi rin ang kanyang naging pinsala. Ngayon ay katapusan mo na! Sigaw muli ng Reyna at binukan niya ng malaki ang kanyang bunganga upang kainin niya ng buhay si Ason na halos hindi na ito gumagalaw. Anak! Gamitin mo ito para patayin siya! Biglang sigaw rin ni Mang Tanying at binato nito ang pinatulis na bagakay na binabad sa sagradong tubig na may kasamang bawang at asin. Agad naman itong nasalo ni Ason para gamiting panlaban sa Reyna ng mga manananggal. Subalit pinagtatawanan lang siya nito dahil halos hindi na nga ito makagalaw ay lalabanan pa siya nito ng harap-harapan. Kaya patuloy siyang umaatake para kunin niya ang buhay ni Ason at ang buhay ng itinakda na nasa sinapupunan pa nito. Subalit biglang nanlaki ang kanyang mga mata dahil bigla siyang binato ng napakaraming asin ni Mang Tanying. Kaya pati ang kanyang mata ay napuwing na halos wala na siyang makita dahil sa hapdi ng asin na unti-unting natutunaw sa kanyang mga mata. Putik ka! Kapag nawala ang puti ng mata ko ay ikaw ang uunahin ko kakainin, tanda! Sigaw ng Reyna habang bumabalik na ito sa dati niyang anyo upang maibsan niya ang sobrang hapdi ng kanyang mga mata. Bago mo iyon magagawa, ay uunahan na kita! Sagot naman ni Mang Tanying at inatake niya ito ng kanyang tabak upang pugutan niya ito ng ulo. Subalit muli na naman itong nagpalit ng anyo bilang isang malaking ahas at pinuluputan niya ang katawan ni Mang Tanying nang makita nitong umaatake ito patungo sa kanya. Kaya nabitawan ng matanda ang kanyang tabak sa sobrang higpit ng pagkakapulupot sa kanya ng malaking ahas. Tumakas ka na, anak! Habang hindi pa niya ako napapatay! Sambit ni Mang Tanying habang nilalabanan niya ang katawan ng ahas na dahan-dahan ng pinipiga ang kanyang katawan para kainin na siya nito ng buhay. Subalit bago pa kainin ng malaking ahas si Mang Tanying ay bigla siyang nakaramdam ng sobrang sakit sa kanyang likuran. 3 beses na pala siyang sinasaksak ni Ason ng pinatulis na bagakay nang hindi niya ito namamalayan. Dahil sa ginawa ni Ason ay siya na naman ang binalingan ng malaking ahas at tinapon na lang niya si Mang Tanying sa isang sulok kung saan nakahandusay ang katawan ng matandang manggagamot na wala ng buhay. Putik ka! Uunahin na lang kitang kakainin dahil nagmamadali kang mamatay! Sigaw na naman ng Reyna sa anyo ng malaking ahas at binuka na nito ang kanyang bunganga para kainin niya ng buo si Ason. Ikaw ang unang mamatay sa ating dalawa, demonyo ka. Bumalik ka na sa impyernong pinanggalingan mo. Sigaw rin ni Ason at tinagan niya ang liig ng malaking ahas gamit ang tabak ng kanyang ama na nahulog kanina. Dahil sa hindi alam ng Reyna na may hawak na tabak si Ason ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na umatake rito. Ngunit iyon din pala ang magiging dahilan kung bakit humiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan na agad naman niyang ikinamatay dahil sa sobrang kumpiyansa na mapapatay niya si Ason nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay agad ding nawala ng malay si Ason dahil naubos din ang kanyang lakas upang mapatay lang niya ang napakalakas na Reyna ng mga manananggal. Kinabukasan ay dahan-dahan ang minulat ni Ason ang kanyang mga mata dahil halos hindi pa siya makagalaw sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Iniinda rin niya ang kanyang dibdib dahil iyon talaga ang napinsala ng Reyna ng mga manananggal noong naglaban sila. Subalit habang hinahawakan ni Ason ang kanyang dibdib na napinsala ay biglang may humalik sa kanyang labi na ikinagulat niya. Kaya kaagad niyang pinipikit-pikit ang kanyang dalawang mata dahil naaaninag niya ang kanyang asawang si Lando. Patay na rin ba ako? Bakit naaaninag ko ng asawa ko? Nasa kabilang buhay na rin ba ako? Mga katanungan ni Ason sa kanyang sarili nang maaninag nito ang mukha ng kanyang asawa. Buhay ka pa, mahal. Buhay na buhay ka pa. Dahil magsasama pa tayo habang buhay. Kasama ang magiging anak natin. Sambit ni Lando nang marinig niya ang mga sinasabi ni Ason
sa kanyang sarili. At dahil sa narinig ni Ason, ay biglang bumuhos ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata sa sobrang kagalakan. Dahil hindi siya makapaniwala na buhay pa pala ang kanyang pinakamamahal na asawa habang nakayakap na ito sa kanya ng mahigpit. Saan ka ba nagpunta? Bakit hindi ka nagpaalam? Alam mo bang sobrang nag-aalala ako sa'yo? Sambit ni Ason habang patuloy pa rin ang kanyang pag-iyak dahil sa sobrang kasiyahan ng masilayan niyang muli ang gwapo niyang asawa. Ayun, napakaganda ng kwento. Maraming salamat mga kalakbay diwa dahil pinagtiisan ninyo ang boses ko kahit paos pa. Hanggang sa muling kwento, sana patuloy nyo pa rin suportahan ang channel na ito. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.